Magandang gabi mga kapatid at welcome po sa 7-minute break kung saan makapakikinig tayo at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo. Masyado ng abala ang mga tao. Take a break kapatid. Sama-sama tayong magsiyasat at matuto ano ba talaga ang totoong mahalaga. Sa gabi pong ito para sa ika-17 episode ng 7-minute break, ang tatalakayin po natin is about commandment number 5. Exodus chapter 20 verse 12, ang sabi po, honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong ama at ina. Napakalinaw mga kapatid, napakasimple ng utos na ito ng Diyos. Igalang natin ang ating mga magulang. May mga bagay kung minsan na nagiging dahilan para ang paggalang ng isang anak sa kanyang magulang ay mawala. Ilan sa mga dahilan na yon mga kapatid, una kapag hindi nila nararamdaman ang pagmamahal ng magulang nila sa kanila, malaki ang chance na hindi maging magalang ang anak kapag ganun. Pangalawa, kapag nagsimula na ang anak ang mag-provide sa pamilya, kapag sila na yung breadwinner, minsan pakiramdam ng anak mas may power na sila kaysa sa kanilang mga magulang. Pangatlo, kapag mali ang pagpapalaki ng magulang. Siyempre, kung ang isang bata ay palalakihin ng magulang na spoiled or hindi tinuturuan maging marespeto, sila mismo hindi igagalang ng mga ito. At ilan lang po yan mga kapatid sa mga posibleng maging dahilan para malabag ng isang tao ang ika-5 utos na ito ng Diyos. But we always have to remember mga kapatid na yung mga bagay na to na nabanggit natin ay hindi dapat maging basihan kung igagalang mo o hindi ang magulang mo. Dapat kahit na ang isang tao maging pabayang magulang, kahit na ang isang anak siya yung nagtatrabaho sa pamilya, kahit na hindi maging mabuti ang paraan ng pagpapalaki ng magulang sa kanyang anak, hindi ito dapat maging dahilan para hindi sila igalang. Maaari na maging mahirap para sa isang tao depende sa kanyang sitwasyon na mahalin o galangin ang kanyang mga magulang, pero tandaan po natin magulang pa rin natin sila. Magulang mo pa rin sila. Bali-baligtarin mo man ang mundo, sabihin mo man na hindi sila naging mabuting magulang sa iyo sa kahit na anong dahilan, magulang mo pa rin sila. At ang utos ng Diyos, igalang mo sila. Hindi po yan nalalayo sa utos ng Diyos na ibigin natin ang ating mga kaaway. Diba ang daming dahilan para hindi natin ibigin ang kaaway natin? Kaya mo nga siya kaaway dahil may dahilan ka. Hindi naman dahil gusto mo lang o hindi naman dahil ayaw mo lang sa kanya. Pero ano man yung dahilan na yun, mahalin mo pa rin siya. Dahil yun yung tamang gawin ng tao. So how much more ang ating mga magulang? Kahit pa po anong dahilan meron tayo, ang igalang sila ang tama at mabuting bagay na dapat natin gawin. Ang paggalang naman sa magulang mga kapatid, hindi naman ibig sabihin ito ay gawin natin lagi kung anong gusto nila o kung ano yung utos nila. Hindi naman ganun. Lalo na kung ang gusto nila ay mga bagay na hindi kalugod-lugod para sa Panginoon. Siyempre, meron pa ring higher authority na dapat nating sundin at yun na yan Diyos. Dapat maging clear sa atin ito. Mahalin, sundin natin ang ating mga magulang, pero wag natin hahayaan na maging dahilan yon para hindi naman natin masunod ang Diyos. Okay? So, basic level of priority natin dapat. First, our relationship with the Lord. Second, our relationship with our family, including our parents, our mga magulang. And third, our relationships or commitment to our ministry. Ayan. Dapat maging malinaw yan sa atin. Si Lord muna, then family, then ministry. Baka minsan puro tayo ministry na papabayaan ng pamilya. Baka minsan puro pamilya na pababayaan na yung relationship kay Lord. Dapat alam natin i-balance yan ng tama. Balik tayo sa paggalang sa ating mga magulang. Kalakip nito mga kapatid, mga magulang, dapat igalang din natin ang ating mga anak. Dahil paano nila matututunan igalang o pahalagahan ang kanilang mga magulang kung hindi nila makikita yun mula sa inyo bilang halimbawa. Paggalang sa magkaibang paraan. Para sa anak, paggalang sa magulang ng may pagpapasakop. Para sa mga magulang, paggalang sa anak na may pag-unawa.
napakahalaga mga magulang na inuunawa din natin ng ating mga anak. Ano po? That's why communication is very important sa loob po ng tahanan. Dapat nag-uusap ang pamilya, may time para sa isa't isa, open, honest, hindi nagtataguan, hindi naglilihiman. We need to build our relationship within our own family. In order for us na magulang ka man o anak, matutunan yung igalang at mahalin ang isa't isa ng totoo at ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang 10 utos, mga kapatid, nahahati sa dalawang. Unang 4 na utos ay patungkol sa relasyon natin sa Diyos. Sumunod na 6 ay relasyon natin sa tao. At ang kauna-unahan dito ay ang relasyon natin sa ating mga magulang o sa ating sariling pamilya. Dahil paano natin magagawang mahalin o igalang ang ibang tao kung sarili nating mga magulang, pamilyang kasama natin sa loob ng isang bahay, sa ilalim ng isang bubong, ay hindi natin matututunang mahalin. Kung may mga pagkukulang sila na makita natin, yung ibang mga tao na makakasalamuhan natin may mga pagkukulang din. And we need to learn na mahalin din sila. Para magawa natin yun, simulan natin sa ating sariling sambahayan. Simulan natin sa paggalang sa ating mga magulang ayon sa utos ng Panginoon, katulad ng kung paano niya tayo minahal. Igalang natin ang ating mga magulang, iparamdam natin sa kanila ang ating pagmamahal. At ito po ay hindi nalilimitahan na para lang sa mga nanay at tatay. Kahit lolo't lola, ate, kuya, tito, tita na naging magulang para sa atin, love them. Mahalin natin sila at igalang. Mga kapatid, hindi bukas kundi ngayon. Ito na yung tamang panahon. At huwag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundong mahal tayo at mahalin natin ang Panginoon. Kung mayroon po kayong mga katanungan or prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito po sa page kung saan niyo po naririnig ito ngayon. Sa abot na aming makakaya, sasagot po kami sa inyong mga prayer request, sa inyong mga messages at sisiguraduhin namin kami makikiisa sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyong mga prayer request. Mga kapatid, masyadong maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Jesucristo. God bless us all po.